Kinuha ni Denver ang sabon sa kamay ni Charlotte at sinabon ang likod nito. Nakikiliti naman siya kaya hindi niya napigilan ang matawa. "Huwag kasi dyan, babe. Nakikiliti ako. Hehehe." "Saan, babe? Dito ba?" Nakangiti nitong tanong sa kanya habang tila nanunukso ang tingin. Ang sinasabon kasi nito ay ang matambok na pisngi ng kanyang pang-upo. "Pasaway ka talaga. Akin na nga yung sabon. Ikaw, puro ano na lang yung nasa utak mo." Natampal niya tuloy ito nang wala sa oras. "Ha ha ha. Biro lang, mahal. Ikaw talaga. Okay, hindi na. Promise, ako nang magsasabon para malinisan yung likod mo." Natatawang sabi nito. Inirapan niya ito. Pinatuwad siya ni Denver para makuskus daw ng maayos yung likod niya. Sumunod naman siya. Yun pala, may binabalak ang mokong. Sinabon nito ang kanyang perlas. Sa pagitan ng kanyang hita. Hindi na siya nakapalag dahil nagustuhan naman niya ang paraan ng pagkuskus ng palad nito doon. Hindi niya napigilang mapabulong. Naabot ang daliri nito ang kanyang kuntil. "Masarap ba, babe? Kahit umaagos ang tubig, napakainit pa rin ang perlas mo. Ramdam ko sa aking palad." Tila hinihingal na pahayag nito habang patuloy lamang ito sa ginagawa. "Denver, wag kasi." "Babe, sige na, pumayag ka na ha. Gusto kong maranasang maangkin ka dito mismo sa loob ng kubeta. Please, I love you." Ungot na naman ito. Sino ba naman makakatanggi sa gusto nito naunahan na siya nitong pagdingasin. Marahang tango lamang ang naging sagot niya dito at animoy sabik na sabik itong binitawan na sabon at agad na sinakop ng kanyang mga labi habang marahang hinihimas ang kanyang dalawang tayong-tayong dibdib. Mapusok ang paraan ng paghalik nito kaya ganun din ang naging tugon niya. Animo pareho silang nilalagnat dahil ramdam ni Charlotte ang init na nagmumula sa katawan nito at maging sa katawan niya. Nang magsawa sa labi niya ay dumausdos ang labi nito patungo sa kanyang hinaharap at saka hinigop yon na animoy uhaw na bata. Habang ang isang kamay naman nito ay abala sa pagpapala sa kanya namamasang perlas. "Ang sarap, babe. Sige pa higupin mo pa." Ungol niya. Napakasarap ng pinalalasap sa kanya ng kanyang mahal. Hindi na niya maintindihan kung gaano ang gagawin basta pailing-iling na lang siya. Muli nitong iniwan ang kanyang dibdib at dahan-dahang bumaba. Pababa ng pababa hanggang sa marating nito ang pakay nito. Pinasandal siya nito sa pader. Kusa namang ipinatong ang isang paa sa bowl para mas malaya nitong magawa ang nais nito. "Denver," sambit niya habang maring nakasabunot sa buhok ng lalaki. Kasalukuyan kasing nilalaro ng dila nito ang kanyang kuntil kaya naman tila nababaliw siya sa tindi ng sensasyong nararamdaman. Patuloy lamang ito sa ginagawa at ipinasok pa nito ang isang daliri sa kanyang perlas na naglalawa na dahil sa sariling katas. Nilabas-pasok nito yon doon kaya naman tila hindi na niya kayang pigilan pa. Mas dumiin ang pagkakasabunot niya sa ulo nito habang siya naman ay halos maglabasan ng ugat sa leeg habang nakatingala at nakapikit. "Denver, ganyan nga. Ang sarap." Tila kinakapos ng hiningang daing niya. Mas lalo namang inayos ni Denver ang ginagawa. Nasisiyahan siya sa reaksyon ni Charlotte. Sarap na sarap kasi ito sa kanyang ginagawa. Hinugot niya ang daliri sa perlas nito at ipinalit niya ang kanyang dila. Pinatulis niya yun at inilabas-pasok niya. Halos mapahiyaw naman si Charlotte sa sarap. Ramdam na ramdam niya ang mainit na dila ni Denver na naglalabas-pasok sa loob ng bukana niya. At dahil doon ay hindi na niya napaglabanan ng sarili. "Denver, malapit na ako." Impit na tili niya. Mas binilisan ni Denver ang ginagawa at inihanda ang sarili sa paglabas ng katas ni Charlotte. "Ayan na." Hiyaw ni Charlotte na rumaragasa ang ibayong sarap sa kanyang kalamnan. Kasabay niyon ang pagbulwak ng maraming katas mula sa kanyang perlas na sinalo naman ang bibig ni Denver. Tila aso itong hinimod pa ang natitirang katas sa bukana na yon.
Nang hihina namang napasanda na lang si Charlotte sa pader. Masarap ba, mahal? Malambing na tanong sa kanya. Nahihiya siyang sagutin ito kaya tumango na lang siya. Napangiti naman ito at hinagkan siya sa kanyang labi. Kaya naman nalasahan niya ang kanyang sariling kata sa labi nito. Ang sarap. Umupo si Denver sa bowl at hinimas-himas ang malaki niyang alaga na nangingintab na ang dulo dahil sa bagyang paglabas ng katas. Napakalaki nito. Matikas na nakatayo at animo nag-aanyaya ng kaligayahan sa sinumang mangangahas na upuan yun. Hinawakan niya si Charlotte sa kamay at pinaupo paharap sa kandungan niya. At dahil namamasa pa rin ang kasalanan nito, madali niyang naipasok ang kanyang alaga doon. At nagsimula na si Charlotte magtaas baba sa kanyang kandungan. Babe, ang sarap. Daing niya habang sinasabayan ang mabilis na pagtaas baba ni Charlotte habang yakap-yakap niya ito ng mahigpit. Hinigop niya ang salita ng dibdib nito at hindi niya mapigilang hindi magawa ng marka ang paligid nito. Sobra kasing nakakagigil ang napakaganda at makinis nitong hinaharap. Denver, malapit na naman ako. Biglang hiyaw niya nito. Habang mas lalong bumibilis ang pagtaas baba nito sa kanyang kandungan. Sige lang babe. Sabay tayo. Ganting hiyaw niya na parang nagdidiliryo at saka kinabig ang ulo nito at sinakop ang labi. At muli ay sumambulat ang napakaraming katas sa sinapupunan ni Charlotte. Tila pagod na pagod itong yumakap kay Denver at saka humilig sa kanyang matipunong hinaharap. Ilang sandali sila sa ganong posisyon bago nila itinuloy ang naudlot na paliligo. Nang matapos ay isang malaking t-shirt at boxer short ni Denver ang sinuot niya. Nagkwentuhan muna sila bago kapwa nakatulog na magkayakap. Maga kasi silang babalik ng Maynila para mapaghandaan nila ang pagpunta niya sa bahay ni na Charlotte. Gusto na niya makilala ang pamilya ng kanyang mahal. Kaya kinabukasan ay maaga siya nagising, mga 5 a.m. Natutuwa siyang pagmasdan ng natutulog na si Charlotte. Napakaganda pa rin ito kahit nakanganga. Kagabi nang suot nito ang kanyang damit, pakiramdam niya ay asawa na niya talaga ito. Excited na siya sa kasal nila. Balak niyang asikasuhin ito next week. Gusto niyang sa susunod na buwan maikasal na agad sila. Bakat na bakat ang malulusog nitong hinaharap sa white cotton shirt na pinasuot niya. Tila nanunukso ang dalawang tuktok na yon na laruin niya at higupin. Inalis niya ang t-shirt nito tumambad sa kanya ang malusog nitong hinaharap at ang koronang naninigas. Ano mo biglang nauuhaw si Denver at hindi mapigil ang hindi balikan ang palibot na yon at higupin ang magkabila nitong dibdib. Babe, antok pa ako eh. Padaing na reklamo ni Charlotte, ngunit mababasa sa mukha nito na nasasarapan din sa ginagawa ng kasintahan. Hindi ito pinansin ni Denver at nagpatuloy lang ito sa ginagawa. Ipinasok niya ang kamay sa short na suot nito at nilaro ang kuntil kaya kusang naibuka ni Charlotte ang dalawang hita dahil tuluyan na nagising ang kanyang diwa. At muli nilang pinagsaluhan ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Hindi lang isa kundi 2 beses pa. Kaya ang balak nilang maaga ay tanghali na. Nag-almusal muna sila bago umalis ng Tagaytay. Ang sabi niya sa mga magulang ay tatawagan na lang niya ang mga ito kapag nakaharap na niya ang mga magulang ni Charlotte. Medyo traffic na kaya halos inabot sila ng 2 oras sa biyahe. Kaya naman na makarating sa bahay, nahiga siya sa kama habang si Charlotte naman ay naghahanda na ng kanilang tanghalian. Nais niya nga sanang katabi ito ngunit tumanggi ito dahil magluluto daw muna ng pananghalian. Medyo napapikit na siya nang biglang magring ang kanyang phone. Kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng table at tiningnan ang caller. Si Jason. Hindi niya inaasahan na tatawag ito sa kanya. Sinagot niya ang tawag ni Jason. Mas mabuti na rin siguro magkausap sila para maipalam na rin niya dito ang balak niya ng pagpapakasal ni Charlotte. Hello dude, kumusta? Siya ang una nagsalita. Okay lang, next week tapos na ang kontrata sa'yo ni Charlotte ha. Kaya alis na siya sa poder mo, hindi ba? Kaya liligawan ko na siya, Denver. Kaya please lang, huwag ka na sanang umepal sa amin ha. Seryosong pahayag nito. Napakunot ang noo niya.
Saka lang niya naalala ang kontrata nila ni Charlotte. 1 buwan nga lang pala yun. Pero wala na rin namang visa ito dahil magkasintahan na sila at nagbabalak ng magpakasal. Ngayon niya napagtanto na seryoso pala talaga ang kanyang kaibigan. Bigla tuloy tila naawa siya dito. Paano niya sasabihin dito ang tungkol sa kanila ni Charlotte? Gayong tiyak na masasaktan ito. Pero hindi naman siya makakapayag na ipaubaya ang mahal niya dito. Ayaw na niya muling mag-isa. Kaya naman mas mainam na sabihin na niya ngayon kesa naman umasa pa ito sa wala. Dude, may sasabihin ako sa iyo. Mahal ko si Charlotte. Mahinahong sabi niya dito. Mahal ko rin siya. Ako ang una nakakilala sa kanya. Isa pa, alam kong si Maxine pa rin ang mahal mo, hindi ba? Nabubulagan ka lang dahil kamukha ni Maxine si Charlotte. Paasik na sabi nito. Nagkakamali ka, Jason. Oo, kamukha siya ni Maxine. Pero mahal ko siya bilang siya. Hindi dahil kamukha siya ni Maxine. At para matigil ka na sa kalokohan mo, magkasintahan na kami ni Charlotte. Naipakilala ko na siya sa mga magulang ko at balak na rin naming magpakasal. Galit na ring pahayag niya dito. Tila natigilan naman ito dahil sa kanya sinabi. Anong sinasabi mo? Tila hindi makapaniwala ang tanong nito. Dude, nagmamahalan kami ni Charlotte at balak na naming bumuo na sariling pamilya. Kaya sana naman dude, kalimutan mo na siya. Alang-alang sa akin. Diba ito naman ang gusto mo? Ang gumaling ako at maging masaya. So ito na yun. Kaya huwag mo na sana kaming guluhin pa. Mahinahong ulit niyang turan dito. Ilang minutong hindi ito umimik at pagkuway pinatay ang tawag. Napailing na lang siya dahil sa inasal ng kaibigan. Alam niyang nasaktan ito sa mga sinabi niya. Pero wala siyang magagawa. Mahal na mahal niya si Charlotte. At kung aabot sa puntong malalagay sa alanganin ng pagkakaibigan nila ni Jason, masakit man sa kalooban niya itatanggapin niya ito. Basta makasama lamang niya ang babaeng minamahal. Mga ilang sandali lang ay nakatulog na siya. Samantala tapos na si Charlotte magluto ng pananghalian. Naipasya niyang maligo muna bago tawagin si Denver bago kumain. Patungo na siya sa kwarto nang biglang magring ang kanyang cellphone. Si Jason ang tumatawag. Sinagot niya ito. Hello po Kuya Jason, kumusta po? Tanong niya dito. Pero walang sagot mula dito. Hello Kuya Jason, may problema ba? Tanong niya dito. Sa kanya narinig na tila sumisinghot ito. Umiiyak siya. Galit na tanong niya sa sarili. Kuya, umiiyak ka po ba? May problema ka po ba? Nag-aalalang tanong niya dito. Mahal kita, Charlotte. Please, umalis ka na sa lugar na yan. Biglang sabi nito na kinagulat niya. Ano po? Lasing ka po ba, kuya? Gulat na tanong niya dito. Mahal na mahal kita siya. Unang araw pa lang na nakita kita, alam kong may nararamdaman na ako sa iyo. Please, hindi kita kaya saktan. Mamahalin kita habang buhay. Kaya please, sana tanggapin mo ang pag-ibig ko. Medyo pumiyok na ang pahayag nito. Halatang umiiyak pa rin ito dahil sa boses nito. Kuya Jason, wag mo naman po akong biruin ng ganyan. Isang kaibigan lang po ang turing ko sa inyo. Opo at malaki ang utang na loob ko sa inyo pero hindi ko po talaga matatanggap ang mga sinasabi nyo ngayon. Sabi niya dito. Charlotte, totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro. Ikaw lang ang kauna-unahang babae nagpatibok ng aking puso. Maawa ka siya. Handa kitang pakasalan kahit saan mo gusto. Basta pumayag ka lang. Siguro naman mapag-aaralan mo rin namang mahalin ako, hindi ba? Kaya handa akong maghintay. Desperadong pakiusap nito. Kuya Jason, pasensya na po. Hindi ko po talaga matatanggap ang pag-ibig nyo. May mahal na po akong iba. Patawad po. Hindi kanya mahal, Charlotte, maniwala ka sa akin. Masasaktan ka lang. Ako lang ang may kakayahang mahalin ka ng totoo. Kaya please sana maintindihan mo ko. Napailing na lamang siya. Pasensya na po, may gagawin pa po ako. Yun lang at pinatay na niya ang tawag nito.
Nag-miss call pa ito ulit kaya minabuti niyang i-off na ng tuluyan ang kanyang cellphone. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ayaw niya saktan ito dahil alam niyang mabuti itong tao. Pero tama lang na hindi na niya ito paasahin pa. Nagpasya na siyang maligo at nang matapos na maglinis muna siya ng bahay. Minabuti niyang isama ng kwarto ni Denver kahit mahimbing pa rin ito sa pagkakatulog. Dahan-dahan niyang winalisan ang sahig ng kwarto nito, pati na ang kasulok-sulukan. Maging ang ilalim ng cabinet nito ay winalisan din niya, pati ang ilalim ng table na nandoon. Ngunit napakunuot ang noon niya nang may mapansin sa ilalim ng table. May susing nakalawit sa sulok nito, yung tipong walang makakapansin. Ipinagwalang bahala na niya sana iyon, ngunit tila may nag-uudyok sa kanyang kuhain yun. Dala ng kuryosidad ay kinuha niya ang susi at sinubukan sa drawer ng table na nandoon. Sa halos isang buwan niya dito napansin niya itong drawer na ito ay palaging nilalak ni Denver. Minsan nabutan pa niya ang lalaki na may tila hawak-hawak itong picture ngunit nang pumasok siya bigla nitong itinatago sa drawer at nilalak yun. Ewan ba niya kung bakit ganito ang kanyang pakiramdam? Tila may kabang bumabalot sa kanyang pagkatao. Pero andun pa rin nakagustuhang malaman ang nilalaman ng drawer na yon. Kaya dahan-dahan niyang sinusiyan ang drawer at nang bumukas, kinakailangan pa niyang huminga ng malalim para mawala ang tila mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Hinila niya ang drawer at nagimbal siya sa nakita. Ang laman na yon ay mga pictures ng isang babaeng kamukhang kamukha niya. Mas bata lamang ito sa kanya, pero kahit siguro sinong makakita na kakilala niya. Aakalaing siya ito ngunit batid niya sa kanya sarili na hindi siya ang babaeng yon. Tila biglang nagising sa katotohanan si Charlotte. Biglang makulay niyang mundo ay tila naging isang napakadilim na paraiso. Natitiyak niyang ito ang kasintahan ni Denver na namatay. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon nito nang una siyang makita. Kaya pala palagi siya nitong napapagkamalang ibang tao. Kaya pala ilang beses na siya nitong tinawag sa ibang pangalan. Kaya pala pati ang mga magulang nito ay ibang naging reaksyon na makita siya. Iyon pala. Siya ay kamukha ng pinakamamahal nitong babae. At ibig sabihin lamang noon, hindi siya ang babaeng nasa puso nito, kundi ang babaeng nasa picture. Napakasakit mang isipin, pero natitiyak niyang binuhay nito ang dating kasintahan sa pamamagitan niya. Lahat ng masasayang sandali at kaluwalhati ang pinalasap nito sa kanya ay huwad lamang pala. Siya ay buong puso nitong iniibig ngunit ang nasa puso at isipan pala nito ay ang dating kasintahan. Biglang napahawak siya sa kanyang dibdib tila kasi nakapakasikip noon. Hindi na rin niya napigilan ang luhang kanina pa niya pinipigilang umiyak. Tila nawalan ng lakas ang kanyang tuhod kaya napapikit siya sa ibabaw ng table. Sinulyapan niya ang lalaking kanyang minamahal na himbing pa rin sa pagkakatulog. Napakapayapa ng mukha nito. Mas lalo siya napahikbi nang maisip ang lahat ng masasayang sandaling pinagsaluhan nila sa kwartong ito. Nang manumbalik na ang lakas ng kanyang mga tuhod, kumuha siya ng isang picture na nasa drawer at dahan-dahan lumabas ng kwarto. Habang luhaan pa rin ang mga mata at sugatan ng kanyang puso. Nang ganap na makalabas ng kwarto ay tumakbo siya patungo sa kanyang kwarto at doon pinawala ng lahat ng sama ng loob na naghahari sa kanyang puso. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa pakiramdam niya ay wala na siyang may luha pa. Nakapagdesisyon na siya. Aalis siya sa bahay na ito. Aalis siya hindi dahil galit siya kay Denver, kundi dahil hindi niya makakayang mabuhay bilang si Maxine. Ang nais niyang mahalin siya ni Denver bilang si Charlotte. Ngunit sa tingin niya ay malabong mangyari yon. Kaya mas mabuti pang umalis siya para hindi na rin ito dinadaya ang sarili kahit alam naman itong patay ng dati nitong kasintahan. Tama ang pagkakakilala niya dito dati. Matindi itong magmahal dahil kahit nasa kabilang buhay na ang babaeng mahal nito, wala pa rin sino mang babae ang makakapagpalit sa puso ni Denver dito, maging siya man. Madali lang niyang naimpake ang kanyang mga gamit dahil kukunti lang naman ang kanyang dala. Inayos niya ang sarili at lumabas na ng kwarto. Balak niya ay tuluyan ng umalis, ngunit ang puso niya nagmamahal ay nais pang muling masilayan, kahit sa huling saglit ang lalaking iniibig.
Kaya naman iniwan niya saglit ang bag at nagtungo sa kwarto ni Denver. Himbing na himbing pa rin ang kanyang tulog. Naluluha na naman siya. Lumapit siya dito para mas makita ang mukha nito. Napakagwapo pa rin ito sa kanyang paningin. Hindi may tatangging mahal na mahal talaga niya ito. Kinabisan niya ang bawat parte ng mukha nito dahil natitiyak niyang ito na ang huling sandali na masisilayan niya ang gwapo nitong mukha. Kahit na nalalabo ang kanyang mga mata dahil ang pasaway niyang mga luha ay tila ayaw na magpaampat sa pagtulo. Napadako ang mata niya sa mga labi nito. Mga labing maraming beses na nagpalasap sa kanya ng kaligayahan. Mga labing batid niya ay hindi na niya kailanman muling mahahalikan. Marahang inilapit niya ang mukha dito at ginawaran niya ito ng halik. Halik na punong-puno ng pagmamahal. Halik ng pamamaalam. Kinabahan siya nang bigla itong kumilos. Napatakan pala ng luha ang pisngi nito. Marahan niyang binawi ang labi at saka tuluyan ang lumabas ng kwarto dahil baka magising pa si Denver. Hindi na rin niya ito nilingon muli dahil baka mawalan siya ng lakas. Naiwan pa ito. Tiningnan niya ang buong paligid. Pumikit siya at humugot ng malalim na bumuntong hininga. Saka nagpa siyang lumabas na ng kondo. Paalam, mahal ko. Aalis man ako sa iyong piling ngunit mananatiling kasama mo ang puso ko. Patuloy kitang pakamamahalin at babaunin ko ang lahat ng masasayang sandali nating dalawa. Paalam niya kay Denver sa isipan. Pinahid muna niya luhang nagmamalabis sa kanyang pisngi. Sa kanya binuksan ang main door at lumabas na ng tuluyan. Itutuloy.